Hello guys, good day, magandang araw, maayong adlaw sa inyong tanan at welcome back sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. In this video, ang pag-uusapan po natin ay ang year 2009 na 5 piso sa loob ng BSP series. Sadyang napakalito po ang die type varieties nito. At kahit na sa mga FB coin group na kung saan ako ay kasali ay madalas po itong pinagtataluhan. Kaya sa video na ito ay susubukan po nating himayin ang year 2009 na 5 piso. Pero bago ang lahat, maraming salamat nga po pala sa aking mga subscribers. Maraming salamat po sa mga nag-comment at sa ating mga silent viewers, sa ating mga kapwa coin collector, mga coin vlogger. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking munting channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So yan na nga guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang year 2009 na 5 piso. Since may tatlong variants itong year 2009 na 5 piso, ay puntahan po muna natin ang numista at ating alamin kung magkano na nga ba ang kasalukuyang percentage ng bawat variant nito. So ayan, ilalagay ko po sa screen. So ang die 1 ay 8%, ang die 2 naman ay 2% at ang die 3 naman ay 0.4% ang kanyang frequency. So base sa numista, ang reverse die 3 po ang hard to find sa taon na ito. Ngunit ang problema lang po dito sa year 2009, ang mga kolektor po ay nagkahati-hati. Meron pong nagsasabi na ang die 2 ay die 3 at meron naman pong ibang nagsasabi na ang die 3 ay die 2. Kaya ipapakita ko muna sa inyo ang sample ng bawat die type. Ayan, so ito po ang die 1. So kuha po tayo ng die 1. So ang die 1 po ay very thick script of legend. So, ang legend po na tinutukoy ay ito pong Bangko Sentral ng Pilipinas. So, makapal po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas at nito pong year 1993. So, balit po, ang year 1993 po dito sa die 1 ay maliit po kumpara po sa die 2 at sa die 3. Ang cogwheel naman po nitong die 1 ay mas maliit po ang kanyang ipin kung ikukumpara po natin sa die 2 at sa die 3. So, yan po ang classification ng die 1. At kukuha naman po tayo ng die 2. Yan. So ito ang die 2. So ang die 2 po ay very thin script of legend. Ito pong Bangko Sentral ng Pilipinas at ang year 1993 ay maninipis po ang pagkasulat. At ang second classification ng die 2, cogwheel with high teeth. So mas malaki po ang ipin ng die 2 kung ikukumpara po natin dito sa die 1. At ang pangatlo pong classification, ang inner circle ng die 2 ay mas maliit po kung ikukumpara po natin sa die 3. By the way po, bago ko po makalimutan, ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa die 2 ay malayo po sa inner circle. Ayan po. So kukuha naman po tayo ng die 3. Yan, at ipakita po natin ang classification ng die 3. Yan, so ito po ang die 3. So ang die 3 po, unang classification, thick script of legend. Ayan, so makakapal po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng year 1993. So second classification po, ito po ang tandaan natin, legend close to inner circle. So ayan, kung mapapansin nyo po, ang Bangko Sentral ng Pilipinas
numero sa 1993. May space din po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa inner circle. Ayan, so hindi po natin ito masasabi na die 3. Pero madalas po itong mapagkamalan na die 3. Yan, so kunin po natin itong ating die 3. Yan, so ang year 2014 po ay die 3. Yan, so ipagtabi po natin. So masyadong magkaiba po ang nasa kaliwa at nasa kanan. So ito po ang klarong die 3, ang year 2014. Makapal po ang kanyang inner circle. Halos nakadikit po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa inner circle. At ang 1993 po ay makakapal. Ngunit kung ikukumpara po natin dito, yan, manipis po ang kanyang 1993. May space po ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa inner circle. At ang inner circle po ay napakanipis po kumpara po dito sa die 3. Yan, ito pong 2014. Yan, kunin naman po natin itong die 2. Yan. So masasabi ko po na ito po ang die 2 na year 2009 at ito naman po ay pwede po nating tawagin na die 2B. Ayan. So hindi po ito pwedeng tawagin na die 3 dahil napakalayo po kung ikukumpara po natin dito sa tunay na die 3. Yan, ito po ang tunay na die 3. Wala pong ibang variant ang year 2014 na 5 piso. Ito lamang po ay die 3. At kung ipaghawig natin ang dalawa, ay hindi po sila magkatulad. So hindi po ito die 3. Posible po na ito po ay variation ng die 2. So ang die 3 po na nakasaad sa Novista na may kasalukuyang frequency na 0.4%, ayun po ang totoong hard to find. So hindi po ito ang die 3, ito po ang die 2. Hindi rin po ito ang die 3, ito po ay posibleng die 2 variation lamang. So wala po tayong hawak na die 3 dito po sa year 2009. So ito po ang ating die 1, ito ang ating die 2, at ito ay matatawag ko po na variation ng year 2009. So wala po tayong die 3. Ito po ang totoong die 3. Ayan, year 2014 po ito. Hindi po ito year 2009. So wala po tayong die 3.
So ayan lamang guys, kahit po nakakalito at ako nga rin po ay nalilito, ay sana po ay may nakuha kayong impormasyon at kaalaman sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.